Mga benepisyo ng aloe vera at ang tamang paggamit nito. Ang sebila o aloe vera, Aloe barbadensis Miller, ay isang halaman na kilalang kilala sa buong mundo dahil sa maraming benepisyo nito sa kalusugan at kagandahan. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo ng aloe vera at kung paano ito gamitin ng tama. 1. Pampaganda ng balat. Ang aloe vera gel ay kilala sa pagpapagaling at pag-aalaga ng balat. Mayaman ito sa antioxidants, enzymes, at bitamina tulad ng A, C, at E, na tumutulong sa hydration, pagpapalambot ng balat, at pagbabawas ng mga wrinkles at scars. Ang gel ay may anti-inflammatory properties na mabisang gamitin para sa pangangalaga sa acne, sunburn, eczema, at iba pang kondisyon ng balat. 2. Pampabilis ng paggaling ng sugat. Ang aloe vera ay epektibong ginagamit sa pagpapagaling ng minor cuts, sugat, at burns dahil sa mga antiseptic, antibacterial, at moisturizing properties nito. Mabilis nitong pinapabilis ang proseso ng pagbabagong buhay ng tissue at pinapakalma ang nasirang balat. 3. Pampababa ng pamamaga at pagpapaginhawa ng sakit. May natural na anti-inflammatory at analgesic properties ang aloe vera na nakakatulong sa pagbawas ng sakit at pamamaga, tulad ng sa arthritis, muscle pain, at iba pang mga kondisyon. 4. Pampalakas ng immune system. Ang aloe vera ay may polysaccharides na pinaniniwalaang nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, pinapalakas ang kakayahan ng katawan na labanan ang mga impeksyon at sakit. 5. Pagpapabuti ng digestive health. Ang aloe vera juice ay kilala sa pagtulong sa digestive health. Nakakatulong ito sa constipation, acidity, at irritable bowel syndrome, IBS. May laxative properties ang aloe vera na tumutulong sa regular bowel movement. 6. Pampababa ng blood sugar levels. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang aloe vera ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels sa mga taong may type 2 diabetes, bagamat kinakailangan pa ng mas maraming pananaliksik. 7. Pampatibay ng buhok at anit. Aloe vera ay kilala rin sa pangangalaga sa buhok. Tumutulong ito sa pagtanggal ng dandruff, pagpapabuti ng kondisyon ng anit, at pagpapalakas ng buhok. Ang gel ay may enzymes na tumutulong sa pag-alis ng dead skin cells at pag-stimulate ng hair growth. Tamang paggamit ng aloe vera. 1. Para sa balat, direktang pagpahid. Putulin ang dahon ng aloe vera, kunin ang sariwang gel mula sa loob, at direktang ipahid sa balat. Mabisa ito para sa acne, sunburn, minor burns, insect bites, at mga sugat. Mag-iwan ng gel sa balat ng 15 hanggang 30 minuto bago banlawan ng maligamgam na tubig. 2. Bilang moisturizer. Maaaring gamitin bilang natural na moisturizer para sa mukha at katawan. Ipahid ang gel sa mukha pagkatapos maligo o bago matulog. 3. Para sa sugat o burns. First aid treatment. Hugasan ng maigi ang sugat o paso, pagkatapos ay ipahid ang sariwang aloe vera gel sa apektadong lugar. Ulitin ang proseso ng 2 hanggang 3 beses araw-araw upang mapabilis ang paggaling. 4. Para sa buhok at anit. Hair mask. Paghaluin ang aloe vera gel sa coconut oil o honey, pagkatapos ipahid sa buhok at anit. Iwanan sa buhok ng 30 minuto bago banlawan ng tubig. Mabisa ito laban sa dandruff at dry scalp. Conditioner. Maaaring gamitin ang purong aloe vera gel bilang leave-in conditioner para sa malambot at makintab na buhok. 5. Para sa digestive health. Aloe vera juice. Maaari kang gumawa ng juice gamit ang sariwang gel. Paghaluin ang 1 hanggang 2 tablespoons ng aloe vera gel sa isang baso ng tubig o juice at inumin. Gawin ito 1 hanggang 2 beses sa isang araw. Siguraduhing alisin ang yellowish part ng dahon na may aloin dahil ito ay may laxative effect at maaaring magdulot ng pagtatae. 6. Para sa immune system. Supplement form. Available din ang aloe vera sa mga kapsula, powder, o juice sa mga health food stores. Sundin ang tamang dosis na nakalagay sa packaging o ayon sa rekomendasyon ng doktor. Paalala sa paggamit ng aloe vera. Pag-iingat sa pag-inom. Ang aloe vera juice ay maaaring magdulot ng mga side effects tulad ng diarrhea o electrolyte imbalance kung sosobrahan ang pagkonsumo.
Allergic reaction. Kung gagamitin sa balat, maglagay muna ng kaunting gel sa isang maliit na bahagi ng balat, patch test, upang matiyak na walang allergic reaction tulad ng pangangati, pamumula, o pamamaga. Kumonsulta sa doktor. Bago uminom o gumamit ng aloe vera lalo na kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, o mayroong mga partikular na kondisyon sa kalusugan. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.